No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. Buntis ka? Hindi. Isang malaking kalokohan yan. Hindi pwedeng mangyari yun, Sonia. Nagsisinungaling ka. Mukha ba magagawa ko magbiro pagdating sa ganung bagay? Hindi pwede to. Pwes nangyari na. Paano mo nagagawang sabihin sa akin yan? Pagkatapos na nangyari sa ating dalawa, Pedro. Tumahimik ka nga. Huwag mo sabihin yan. Sir Pedro, nakahanda na po ang kotse. Sabihin niyo lang kung aalis na tayo. Alis na ako. Hindi pa tayo tapos. Mag-uusap pa tayo. Pedro, sandali. Ano ba, Itatanong ko lang kung Federica? kailan ako magsisimula sa Sinabi ko na trabaho. sa'yo, di ba? Hindi ko alam. Ewan ko baka bukas. Okay, pero Ewan ko, ilang araw sa titignan tingin ko mo? nga. Sasabihin ko sa'yo. Fidel, halika na. Okay, maganda yan. Good. Thank you. Excuse me. Mag-ingat kayo. Sige na, Fidel. O bakit? Ano nangyari? Bakit parang luging-lugi ka dyan, Sonia? Hmm? Ewan ko ba kung bakit ginagawa mo ito? Bakit nandito ako? Bakit kita sinasamahan tumingin ng pangkasal mo? Minsan iisip ko tuloy, gusto mo yung nasasaktan ka o baka pinaparusahan mong sarili mo? Fiorella, huwag kang magpakasal kay Don Vittorio. Huwag kang magpakasal sa taong hindi mo mahal. Kung hindi totoong nararamdaman mo, tumalikod ka at huwag mo lilingunin ang taong yon. Mas mabuti nang tapusin ang lahat kaysa habang buhay mong pagsisihan ang ginawa mo. Kung hindi man kayo ni Sir Pedro, hindi ibig sabihin pakakasalan mo si Don Vittorio. Fiorella, sisirain mong buhay mo. Sandali, Benito. Ano yan? Senyor Vittorio, natutuwa ko kasi naniniwala kayo mahusay ang taste ko pero wala ko kung alam pagdating sa wedding gown eh. Hindi. Hindi kita isinama dahil doon. Pero kahit naman sa formal na damit, wala akong alam. Ang naririnig ko lang, dapat daw magkapareho ang kulay ng medyas at sapatos ninyo. Oo, Yun pero lang. hindi ako nagpasama sa'yo para doon. Hindi? Isinama kita rito para humingi ng tulong kung anong dapat gawin kay Fiorella, kaibigan. Tungkol sa pinag-usapan natin kung mahal mo siya o hindi. Eksakto. Para sa akin lang, alamin yung nararamdaman mo. Hindi mo naman itatanong sa akin yan kung malinaw lang lahat sa'yo eh. Oo, alam ko yon pero kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil sa ngayon, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Pero ang importante, yung sigurado ka na. Oo. Pati na rin ang nararamdaman ni Fiorella sa'yo. Kasi kung hindi ka mahal ng tao, siguradong magiging mahirap lang ang pagsasama ninyo. Sa tingin mo ba, mahal ka niya? Ewan ko. Ang napapansin ko lang,
Malayo siya sa akin. Masyadong mahiyain. Hindi ko nga siya matabihan, Reynaldo. Ni isang beses man hindi ko pa siya nahahalikan. Maniwala ka. Pakiramdam ko parang nilalayuan niya ako. Hindi pa siguro ngayon. Pero matututunan ka rin niyang mahalin. Maniwala kayo. Nahihirapan pa siyang tagapin yun, senyor. Oo, tama ka. Hindi ko nga siya dapat pinipilit. Ayan, anong oras na, di ba? Ayan, wala pa. Wala pa rin siya. Siguradong hindi darating yon. Nasisiguro ko. Patunay lang ito na hindi gusto magpakasal sa akin ni Fiorella. Huwag na kayong malungkot, Senyor Vittorio. Salamat. Salamat sa pagdamay at pakikinig, Reynaldo. Okay na ako. Sige na. Alam ko marami ka pang gagawin. Maraming salamat. Salamat din ho, Senyor Vittorio. Mag-iingat ka, Reynaldo. At ngiti lang. Masaya ako nakasama ka. Excuse me lang, miss. Halika sandali. Sir? Miss, kailangan ko makausap si Samuel, yung designer. Gusto kong ipakancel ang lahat at kung sakali, mas mabuti siguro Vittorio. kung... Excuse me. Nandito na ako. Fiorella, akala ko hindi ka na darating. Fiorella, Pasensya na kung nalate ako ng dating. huwag mo isipin ang bagay na yan. Huwag ka mag-alala. Gusto ko ring malaman mo na matagal kong pinag-isipan ng tungkol sa ating kasal. Ayoko kasi maging sapilitan lang ito. Alam ko nagkamali ako. Ang totoo, hindi tama na ganito ang ginawa ko. Fiorella, mas mabuti pa siguro kung... Mas mabuti pa siguro kung magsusukat na ako ng gown ngayon. Ano? Vittorio, Fiorella, wala kang ipinipilit. Ang gusto mo lang kasi maging maganda ang iyong pakakasalan. Tama? totoo ba ito? Gusto mong ituloy ang kasal? Oo naman. Fiorella, salamat mahal ko. Fiorella. Fiorella, ang minamahal ko. Fiorella, ikakasal na tayo. Sumayaw tayo, sumayaw tayo. Para sa iyo ang kantang yan, mahal kong Fiorella. Ako ang pinakamasayang lalaki sa buong Mexico. Sige, umikot ka pa, mahal ko. Isang ikot pa. Ako na nga ang masayang lalaki sa Italy. Sa buong mundo, sa universe, lahat na. Fiorella, okay ka lang ba? Hindi ba't ito ang gusto mo? Oo, alam ko na excited ka lang, mahal ko. Wala kang dapat alalahanin. Kasama mo ako, Fiorella. Ako. Kung may gugustuhin man ako, yun ay ang mapasaya ka. Ngayon, gusto mo bang sa ibang araw na lang magsukat ng gown? Pwede naman bukas kung gusto mo, Fiorella. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kayo ni Sonia. May relasyon ba kayo? Alam kong ikaw na ang babae para sa akin. Tinatanggap mo ba ang alok mo, Itana? Oo naman. Vittorio, Ano yun, mahal ko? ayoko na maghintay. Oh, Fiorella. Ano na, meron ba kukuha ng sukat Oo, ko? Fiorella. Siyempre naman, mahal ko, meron. Samuel, sukatan mo ang aking mahal. Halika nga, lumapit ka rito. Senyor? Ikaw na ang pinakamagandang bride sa buong mundo. Salamat. Sige, nasukatan mo na siya. Bakit nandiyan ka, Vittorio? Ayoko kasing may makaligtaang detalye. Wag. Hindi ka pwede rito. Hindi mo pwede makita. Dahil bakit mamalasin hindi? ang kasal. Pero tama ang bakit sinabi naman niya, ganun? senyor. Hindi ba pwedeng Sige na narito po, ako? hintayin niyo na lang po siya sa Pero waiting room, kasi, senyor. Gusto ko lang makita kung gaano kaganda ang gown niya. Okay, sige. Alis na ako. Susundin ko kung ano ang gusto ng aking mahal. Fiorella, lalabas na ako. Sige po. Okay, anong gusto mo? Anong klaseng gown? Kahit ano. Ikaw na lang ang bahala. Oh, hello? Benito ako to. Nasaan kayo? Huwag mo nang alamin kung nasaan kami. Saan mo dinala si Fiorella? Sabihin mo nga sa akin, sinamahan mo ba siyang magpasukat? Oo.
Nagpasukat siya ng wedding gown para sa kasal nila ni Don Vittorio. Huwag mo nang ipagdiinan sa akin kung para saan yan. Di ba nagtanong ka? Sinagot lang kita. Kung ganon, sabihin mo nga sa akin kung nasan ka. Anong address ng designer? Para saan? Pipigilan mo bang kasal nila? Hindi na importante yung Benito. Importante sa akin to. Okay na sana dahil napilit ko na si Fiorella na huwag niya nang siputin yung gown fitting. Pero ikaw ang sumira sa lahat. Sandali lang, anong sinasabi mo? Napilit ko na sana siya eh. Mabuti naman. Akala ko hindi na kita mapipigilan sa kasal. Anong problema, Fiorella? Fiorella, anong problema? Sabihin mo. Fiorella. Benito. Nakikita mo ba yon? Alin? Yung may singsing? Oo. Huwag kang mag-alala. Iipunin kong lahat ng sweldo ko at ibibili kita ng ganyang klase ng singsing. Salamat, Benito. Pero hindi yun. Kagabi, nakita kong binigyan ni Pedro si Aitana ng ganyang singsing. Engagement ring. Sigurado ka? Ngayon na pag-isip-isip ko na, Benito. Imposible talaga yung sa aming dalawa ni Pedro. Sinabi na nila sa akin yun. Piniintindi, Benito, pero hindi ko pinaniwalaan yun. Ngayon naiintindihan ko na. Ititigil ko ng kalokohang ito. Ngayon tutuparin ko na ang talagang dahilan ng pagpunta ko rito, sa Mexico. Ang ibig sabihin, hindi kita nakumbinsi. Ikakasal ako kay Vittorio. Kung hindi mo sana ibinigay ang singsing na yon kay Senyora Aitana, di sana ngayon ay... Benito, sana naman tulungan mo ako. Tulong? Makinig ka sa akin, okay? Sige, ano yon? Anong ginagawa mo? Sinong nagbigay ng permiso sa'yo ng dalawang yan? Relax ka lang. Ha? Dante, mukhang magandang mood mo. Bueno, gusto ko lang sana ulit ipaalala sa'yo na ang trabaho mo dito ay bantayan ang seguridad ng buong pamilya. At doon naman sa tanong mo, may nakita lang akong nagdadala ng problema sa loob ng pamilya. At ano namang problema yon, ha? Sinasabi ko lang, matuto ka magpaalam. Sabihan mo ako dahil ako may control dito. Bakit? Magpaalam ako para makita ang Dapat video. lang. Sige, sa susunod. Sasabihin ko lang kung ano man yung hinahanap ko. Nakita ko na. Bukod sa hinahanap ko, may nakita pa ako. Kagaya ng halikan ni na... Bueno, sino ba naman ako para husgahan ang relasyon? O pagkakaibigan niyo ni Senyora Federica? Anong sinasabi mo? Huwag ka mag-alala. Huminahon ka lang, Dante. Relax ka lang. Yes. May balita ko sa'yo. Ay, wow! Apil nga tayo dyan. Congratulations! Well, magsisimula na ako magtrabaho sa kumpanya bukas, ha? Well, wag mo akong i-congratulate. Alam ko na aasar ka, kilala kita. Kung gusto mo matuto ng mabilis na pagtimpla ng kape, ayun, itanong mo kay Joaquina. Ano? Nagtitimpla ka lang ng kape? Well, oo, ganun na nga. Pero bakit? Wala ka bang ibang ginagawa? Hindi ka nagtatanong. Sayang ang pinag-aralan mo. Well, kung sa bagay, ano naman ang aasahan nila sa isang spoiled brat? Hindi naman laging ganon. Hanggang namatay si Maximo. Pagkatapos nun, ginagawa ng impyerno ni Eloise ang buhay ko. Baka naman may ginawa ka sa kanya. Wala. Ganito lang yon. Malakas ang personality natin. Hindi kasi nila masabayan. May hina sila at tayo yung mga dapat na leader. Normal na sa atin Tama yun. ka. Correct. Teka. Asan dili ang Federica? Nalala mo nung unang dating ko rito sa bahay? Oo naman, ang ganda-ganda mo noon. Maganda?
Hello? Mas lalo kaya akong Oo gumaganda. naman, pero Ano ba mas yan? maganda ka nga ngayon. Oo naman, mas gumaganda ka pa ngayon. talaga? Oo naman, naalala ko pa nung unang dumating ka sa mansyon. Oo, parating nakikipaglaro sa'yo si Maximo. Ang gusto niya, Talaga? ituring kitang kapatid. Ayoko nga maging ate mo. Ikaw? Hindi ko na maalala Hindi mo yun. maalala? Hindi mo maaalalang tinali kita sa upuan? Hindi! Sinagis pa Talaga? kita sa swimming pool. Pagkatapos nakaligtas ka na parang si Houdini. Ano? Nakakatakot ka naman? Salbahin mo talaga. Ano pang ginawa mo sa akin? Ay, hindi ka naman nalunod eh. Wow, walang nangyari sa akin. Sige, kwento Nakaligtas ka ka pa. naman. Ano ka ba? Alam mo kasi, yang si Maximo, abay akala niya matutuwa ako magiging ate ng batang na hindi ko nga alam kung saan ang galing, ano? Ang sama mo Ay, sa totoo akin. naman eh. Kasi, kasi? namatay ang mga magulang ni Roxana. Totoo ba? Yun ang sabi nila. Buti pa si Joaquin ang tanungin mo. Mukhang mas marami siyang alam eh. Bukod pa doon, nagsimula siya maging kasambahay dito nung dumating ka. Ah, hello? Sino ba yan? Bakit? Baba mo na. No. Sige Oo, na. bukas na raw ako magsisimula sa trabaho. Ano pa, mamaya na, sandali. Federica. Kwento ko Okay. po. Fiorella, gusto kong makita ang wedding gown mo. Sabihin mo kung anong itsura. Sabihin mo sa akin, saan ba rito? Alin ba sa mga nakasabit dito? Ituro mo sa akin. Sige na, mahal ko. Ang sabi ng designer, igagawa niya ako ng kakaibang design. Igagawa niya raw ako ng wedding gown na nababagay para sa akin. Sa lahat ng bride, ikaw ang pinakamaganda, Fiorella. Ang magiging pinakamasaya sa buong mundo. Gusto mo ba mag-celebrate tayo ngayon sa La Dolce Vita? Mag-bolognese spaghetti tayo at samahan natin ng Piemonte wine. Piemonte wine na may espresso. Vittorio. Don Vittorio, may trabaho pa po si Fiorella. Pinababalik na po siya sa rancho sa lalong madaling panahon. Pasensya na, excuse us. Hindi. Hindi, Benito. Hindi ako papayag at huwag mong kakausapin ng ganyan ang dati mong amo. Gaya po ng sabi nyo, dati, nakalipas na. May mga amo po kami ni Fiorella na dapat namin sundin. Kaya kung pwede, mauna na po kami. Mahal Vittorio? ko, sige na naman, Vittorio, Fiorella. sa susunod na lang. Mag-bolognese lang tayo at Piemonte Oo. wine. Pagkatapos Oo. pwede ka Pero nang kasi, umalis. oras pa nga ng trabaho ko ngayon. Sige. Okay, sige. Naiintindihan ko, mahal ko. Hoy, Benito, ingatan mo ang mahal ko. Pakakasalan ko yan. Excuse me. Du-du-du-du-du-du-du. Benito, gustong-gusto mo na iniinis siya, tama? Oo, Gusto ko magpasalamat dahil kinuha mo ako sa kanya. Ayoko talagang kumain na kasama siya. pero itutuloy mo pa rin yung kasal. Pero, totoo yung sinasabi ko sa'yo na pinasusundukan nila, ha? Bakit? May nangyari ba kay Gianna? Wala. Okay lang siya. Kung ganun, Dadaling kita sa isang lugar pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. pero bakit? Si Senyora Eloisa bang nag-utos? Hindi. Si Senyor Pedro. Pedro, sandali lang. Bakit? Nagmamadali ako. Ano ba yon? Sabihin mo, Gael. Bueno, meron akong gustong sabihin sa'yo. Salamat nga pala. Ha? Alam mo, hindi ko pa ito nasasabi sa'yo, pero salamat talaga sa suporta at sa psychologist. Salamat talaga. Walang anuman. Kumusta ka? Nakakatulong ba siya sa'yo? Magaling ba Oo, siya? magaling Ano? siya. Marami siyang karanasan Okay. at professional. Nakakatuwa siya. Ang totoo, salamat sa kanya. Nagdesisyon na rin ako ituloy ang pag-aaral ko. Tatapusin ko na yun at itutuloy ko na ang karir ko. Masaya ako para sa'yo, Gael. At hiling ko na sana magtuloy-tuloy ng pagbabago mo at mga plano mo sa buhay. Salamat. Masaya rin ako sa pagsuporta mo kay Gianna. Isa pa nga yan eh. Sana huwag ka magalit sa akin, Pedro. Ikaw ang tumulong sa akin kaya gusto ko sana ako pues, Ano? Sabihin mo. Ano yun? ang gusto ko sana ako na magbabayad ng tuition fee ni Gianna. Okay sa akin yan. Walang problema, Gael. Okay? Oo. Kapag naging maayos na ang lahat sa sarili mo. At nakabalik ka na sa dati, kung gusto mo, ikaw na magiging kanang kamay ko, okay ba yun? Okay. Talaga? Oo. Sige. Mabuti. Mahusay, Gael. Kailangan talaga ni Pedro ng tagalinis ng kanyang sapatos. Ha? Roxana, subukan mong intindihin si Doña Eloisa. Marami na rin kasi siyang mga problema at hindi madali sa kanyang alagaan ka na hindi naman niya anak. Ibig sabihin, hindi lang kasi niya ako gusto. Hindi. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Naging matigas rin ang ulo mo noon, Roxana. Nagrereklamo ka ba?
Magpasalamat ka sa akin dahil nagkatrabaho ka pa. At ngayon, sinasabi mo na mahirap ako alagaan? Nasakit ako sa ulo, ganun ba? Sumusunod ka lang sa utos para alagaan ako, hindi ba? Oo, tama ka. Yaya mo nga lang ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka napamahal sa akin. Ay naku, ang natatandaan ko lang napakapakialamera mo. Nakakainis kaya yun? Teka, yung pagiging malambing mo sa akin, bayad rin ba yun o hindi? Hindi. Yung ipinakita ko sa'yo, totoo yun. Hindi yun dahil sa pera. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng pagkakataong makasama ka, maalagaan ka. So, ako ang naging katuparan ng pangarap mo maging isang ina, tama ko? Yan ang nararamdaman mo dahil wala kang anak. At walang lalaki nagtyaga sa'yo. Mali ka roon, Roxana. Meron akong minamahal. Pati na rin anak. Ano? Pero nasan sila? Wala naman ako nakikita. Ni walang nakakaalam. Nawawala sila. Hala, ang dami namang drama ng mga muchacha. Anong ginawa ko sa kanya? Gael, tandaan mo huwag kang magpapapekto dyan kay Osvaldo. Tama yung ginagawa mo. Oo, ang nakakainis lang yung pagtrato niya sa akin. Masama pa rin. Makinig ka, wala naman sinasanto yung si Osvaldo. Alam mo yun. Isa siyang makasariling tao. At walang respeto kahit kay Sonia na asawa niya na. Pedro, mag-ingat ka kay Osvaldo. Siloso siya at di nag-iisip. Bakit mo naman sinasabi sa akin yan? Alam mo, ayoko maging pakialamero sa'yo. Pero, alam kong espesyal ang pagtrato ni Sonia sa'yo. At normal yun. Maganda ang trato mo sa kanya. Mabait ka at hindi lang naman sa kanya. Pero, Kung karapat dapat siya, pakikisama ko siya na maayos. oo, alam ko, pero mag-iingat ka. Baka iba kasing maging dating sa iba. Teka, Gael. Sa pananalita mo, parang may gusto ka sabihin sa akin. Pedro, hindi ako nakikialam. Hindi ako manghusga. Pero, nakita ko lumabas si Sonia sa kwarto mo. Anong sinasabi mo? Relax lang, wala akong sasabihin kahit kanino. Basta mag-iingat ka lang. Oo, Sir Pedro. Tama siya doon. Ang alin? Nung napatingin ako sa CCTV, nakita ko si Sonia na siya ay pumasok sa kwarto mo. At pagkatapos noon, ay lumabas din siya. Bueno, Julieta. Magkumari kami ng mama mo. At hindi mo naman siya masisisi kung naikukwento niya sa akin ang mga nakarelasyon mo. Huwag ka sanang magagalit. Hindi, Eloisa. Wala sa akin yun. Oo, aminin ko na noon. Naiinis ako dahil ikinukwento ang buhay ko. Kahit sa ibang tao. Alam na ni Fidel ang tungkol sa atin? Ganun ang gusto niya iparating. Sabi niya di siya magsasalita, pero isa yung kalokohan. Pero hindi tayo magtitiwala. Oo, syempre hindi. Babantayan ko siya maigi. Siguraduhin mo yan, Dante. Isama mo na rin yung Italiana at baka nakita tayo nagkahalikan. Kung alam niya yung sa atin at kailangan siyang mawala. Sinabi ko naman sa'yo mag-iingat tayo eh. Kailangan mag-ingat na tayo. Sandali. Paano yung tungkol kina Pedro at Sonia? Anong balak mo? Sigurado kang nasa kwarto siya ni Pedro. Sigurado ako. Wow! Meron ako mapaglilibangan habang inaalam mo tungkol sa Italianang yon. Bueno, kung ganun pala. Anong nangyari sa boyfriend mo na hindi mo raw makalimutan sabi ng iyong mama? Sabihin mo nga. Nag-aaral siya sa Italia at talagang mahal namin ang isa't isa. Pero alam niyo na, mga bata pa kami. Ang pag-iibigan sa edad na yun ay madrama. Pwede nang gawing telenovela. Bakit wala akong pag-ibig na pang telenovela?
Hindi ka marunong magmahal. O baka walang nagmahal sa'yo. Hindi totoo yon ha? Siguro naging malungkot lang ang aking buhay dahil maagang namatay ang aking papa. Federica, huwag mo naman sanang sirain ang ganda ng umaga namin. Wala ako sa mood para pag-usapan yung mga issue mo sa alam buhay ko mo. naman yun, Eloisa. Payapa ang umaga namin. Aha. Huwag mo naman sanang sirain yun, pwede? Sige, pasensya na. Masyado kang nabubuhay sa nakaraan kaya hindi mo makita ang kagandahan ng ngayon at ng kinabukasan. Ay, Sonia, samantalahin mong magandang mood ko. Samahan mo kaming kumain. Gusto ko sana pero masama ang pakiramdam ko at wala talaga akong ganang kumain. Pero salamat po. Mauna na ako. Okay, balik sa usapan. Totoo namang hirap akong humanap ng mamahalin eh. Oo. Pero may alam ako. Isang babae na nagpapalit ng lalaki linggo-linggo. Katulad nino. Ewan ko, wala akong personal na kilala. Pero ngayon na nakita ko si Sonia. Pues, singer siya at nagtatrabaho sa bar. Siya yung tipo ng babae na madaling may in love sa lalaki. Araw-araw o linggo-linggo. Depende kung sino ang dumating. Pero tingnan mo, nakilala niya si Osvaldo at nagpakasal sila. Saan tayo pupunta, Benito? Malayo na tayo sa rancho. Oo, alam ko. Ah, Kasi hindi nga tayo sa rancho pupunta. kung ganun, saan tayo pupunta? Relax lang, malapit na tayo. Sabihin mo kung saan, Benito. Saan ka pinapupunta ni Pedro? Tatalon ako rito. Tatalon ako kapag... Wag, Fiorella, itigil mo yan. Kahit ako hindi ko gustong dalhin ka sa pupuntahan natin. Gagawin ko dahil mahal kita. Kahit na masakit, ito ang dapat na gawin. At sa wakas, matutupad na rin. Hindi ako makapaniwala. Ang buong akala ko talaga kaninang umaga hindi matutuloy ang lahat. Pero nagulat ako. Ako at si Fiorella. Excited na ako. Matutuloy na ang kasal. Pero, Senyor Vittorio, nakausap niyo na ba si Fiorella? Tinanong niyo ba siya kung mahal ka nga ba niya? Anong sinabi? Hindi na kailangan yon. Para saan pa ang tanong na yon? Wala akong sinabi. Niente. Ano pong 20? Ha? Hindi 20, niente. Wala na. Wala na. Yun. Okay. Pero Sige, Senyor ano yun? Vittorio, Sabihin. di ba't napag-usapan na natin na dapat siguradong mahal niyo ang isa't isa? Pero si Fiorella, siya ang kusang dumating sa appointment kanina at kinausap niya ang designer ng wedding gown. At sinabi rin niya sa akin na ihanda ko na ang lahat. Kung gano'n, wala kayong itinanong. Siya nagbigay ng sagot. Wala pang tanong. Kusa na siyang sumagot. Kung ganon? Kinuha na nila ang sukat niya para sa gown. Ang kasal ni Vittorio Dragoni at Fiorella Bianchi ay totoong-totoo. Magmamarcha na kami. Congratulations. Congratulations, Senyor Vittorio. Salamat. Napakasaya. Oy. Okay na ba yan? Oo, pahingi naman ako ng lemon. Sige. Salamat. Yummy! Ayaw mo bang lagyan niya ng yogurt? Ayoko. Okay na to. Pero ayoko ng yogurt ngayon. Nakakagulat, no? Madalas mapili siya sa kinakain pero ngayon kung ano-anong hinihingi Sa niya. tingin ko buntis siya kaya kung ano-anong gustong kainin. Talaga? Sinabi niya sa'yo? Hindi. Pero palagay ko magkakaroon na ng baby si na Ma'am Sonia. Hindi mo ba napapansin? Palagi siya na paghihilo. Si Mona. Pero bakit wala silang sinasabi sa amin? Hindi ko rin alam. Pero baka naman kasi gusto nilang surprisahin si Senyora Eloisa. Gusto nila ng sorpresa. Malaking At sorpresa. yun ang baby. Bakit tayo nandito, Benito? Ako nagutos. Tara na. May ipapakita ako sa'yo. Bakit? Hindi pa ba sobra-sobrang naipakita mo, Pedro? Pakiusap, Fiorella. Bigyan mo pa ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Pwede ka na umalis, Benito. Salamat. Dito na muna kami ni Fiorella. Ako na maghahatid sa kanya.
Okay lang bang iwan kita? Oo, Benito, salamat. Okay. Excuse me. Hello, Roxana. Nasaan ka? Anong ginagawa mo? Wala, nandito lang. Nalulungkot. Hindi ko naiintindihan. Ano bang sinasabi mo? Okay, sige. Medyo mahabang kwentuhan to. Good morning. Good morning. Meron akong appointment kay Gael Angeles, please. Sige, sandali lang, miss. Gusto niyo maupo muna? Sige, salamat. Hello? Hello. Kumusta? Kumusta? Nababaliw yata ako ah. May nakikita kasi akong magandang psychologist dito. Ang totoo, behavioral therapist ako. Hindi ako nagbabasa ng utak. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae dito sa buong opisina namin. Salamat. I'm sorry. Nakalimutan ko pangalan mo. Ikaw si... Osvaldo Angeles. At handa akong magpa-therapy anumang oras. Anytime. Nandiyan ang personal number ko. Tawagan mo lang ako anytime. Saan nga palang clinic mo? Nasa South. Pero alam mo, hindi advisable na sa isang therapist lang ang magkapatid. Huwag kang mag-alala. Pwede naman kitang i-refer sa ibang specialist. Pero kasi... Well... Pwede bang ikaw na lang? Mukhang magaling ka kasi. Okay, sige. Tatawagan kita. Itago na lang sana natin ang nangyaring ito. Ayoko kasing malaman ng pamilya ko na nababaliw ako. Alina! Gael, hello! Hello. Kumusta na? Okay lang. Saan mo gusto mag-session? Mari Carmen, pakihatid naman siya sa opisina ni Pedro. Opo. Magkita na lang tayo doon, Dito po Alina. tayo, miss. Okay, sige. Excuse me. Masaya ako malaman na tinutulungan mo si Gael. Salamat. Excuse me. Pwede ba magkaroon ka naman ng kahihiyan? Mahiya saan? Bakit? Nakita akong nilalandi mo si Alina. Ano bang problema mo, Osvaldo? Konting manners naman. Bakit? May problema ba? Kung liligawan ko ang ganong kagandang babae? Hindi ko alam, okay? Siguro kasi may asawa ka na. Alam mo ko ako sa'yo, subukan mo kayang ayusin ang pagsasama ninyo mag-asawa. Bakit ba tayo nandito, Pedro? Ano, nasukatan ka na ba? Para sa wedding gown mo? Oo. Magandang yari ng mga gown sa lugar na to. Sa sitwasyon nating dalawa, alam kong... Hindi ito ang gusto mo, pero alam kong... Hindi. Hindi na rin ako maasa para sa atin, Pedro. Dahil ang romantic story, hanggang telenovela na lang. Hindi yun totoo. Malinaw? Bago ka magplano, kung desidido kong ituloy ang pagpapakasal kay Vittorio, may gusto akong ibigay. Napaka-espesyal ng bagay na to sa akin. At wala nang ni anumang makapagbibigay sa'yo na puno ng pagmamahal. Tapat sa'yo. At totoo sa'yo.
Itong singsing. Ang simbolo ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Ay, Julieta, wala namang kwentang centerpiece na to. Kahit anong ayos ang gawin ko, napakapangit pa rin. Huwag kang ganyan. Maaayos natin yan. Ang kailangan gawin, pagsamahin ang kulay. Para sa ganon, yan, magkaroon ng contrast. Ayan, pwede nating lagyan ng maraming rosas para mas lumabas yung ganda. Wow, alam mo talagang gagawin dito, ha? Pero akala ko ba allergic ka sa bulaklak? Yung maliliit lang, yung may season. Ayoko ng purple, nakakainis kasi yun. Yun ang may pinakamaraming pollen. Pero ngayon, okay lang. Iniiwasan ko sa garden na madikit ako. Ayan. Di ba't maganda na? Oo, napakaganda talaga. Ayan, tingnan mo. Sino nagturo sa'yo nito? Ay, alam mo kasi, naging mahirap ang aking buhay may asawa. Yung asawa ko? Bueno, dating asawa. Madalas abala siya sa trabaho. Nag-iisip ako ng gagawin, yung gusto ko talaga. Para mapuna ng pagkukulang, yung mga taon. Pasensya na, Julieta, kung matanong ako. Pero bakit hindi kayo nagkaanak? Pwede naman talaga. Pero bata pa ako. Ayoko pa ng responsibilidad. Pagkatapos? Hindi ko nakakayanin. Pero gusto mo magkaroon ng anak? Oo naman. Ngayon, naiisip ko, naging masaya sana ako kung naging ina ako. Naiintindihan ko. Hindi ko gustong magkaroon ng anak. Ang totoo, hindi ko naisip na mapapalit ako ng diaper, magtitimpla ng gatas. Pero ngayon, Pero ngayon ano? Sige, sabihin mo sa akin ano? Sabihin mo sa akin. Hindi pa naman ako sigurado doon. Ano ka ba? Magandang balita. Siyempre, ang dapat unang makaalam ay si Osvaldo. Pero, Ay, Sonia, hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Yan ang pinakamagandang mangyayari sa'yo sa mundong ito. yun bang tingin mo? Huwag kang mag-alala. Wala mo na akong sasabihan. Kayo ang magdidesisyon kung kailan. Salamat. Congratulations! Masaya ako, Sonia. Biyaya. Lalo na kapag nalaman niyo kung sino ang ama. Para saan pang singsing na to? Dahil mahal kita. Hindi. Hindi mo ako totoong mahal. Mahal kita. Paano na si Sonia? At ang singsing na to, ay nakita ko may pinagbigyan ka pa. Si Ma'am Aitana. Hindi. Ano ba talagang plano mo? Ang mangolekta ng babae, Pedro? Ganun ka ba talaga? Kung gusto mo, itapon mo na yan. Sige, gawin mo. Kung yan ang makakaluwag sa loob mo, hayaan mo siyang mapunta sa ilalim ng tubig. Kasama ng pagmamahalan natin. Hindi ko alam kung anong nakita mo sa amin ni Aitana. At yung tungkol kay Sonia, alam ko nagkamali ako. Pagkakamaling, hindi ko na mababalikan at mabubura pa. Kagaya ng hindi pagbabago ng isip mo na maikasal kay Vittorio. Hindi. Hindi ko naman yun talagang ginusto. Kailangan kong maikasal kay Vittorio. Araw-araw iniisip ko, baka yun talagang kapalaran ko. Hindi. Nagkakamali ka, ibang nasa isip ko. Ang tanging gusto ko lang ay makasama ka. Nakahanda akong gawin ang lahat. Hanggang sa dulo ng mundo, Fiorella, kung yun ang gusto mo. Hanggang sa dulo, Pedro. Oo.
Oo. Anong gusto mo? Na lumaban tayong dalawa na magkasama? At maging masaya? Fiorella. Oo. Gusto mo ba talagang palampasin ang pagkakataon na makasama ako? Pedro, bakit hindi mo lapitan si Sonia at yakapin siya? Sige na, hindi naman siya nangangagat. Ay, Relax ka lang. Huminahon ka, ate. Tahan na. Relax ka lang.